Isang malakas na tunog ng mekanismo ang bumasag sa katahimikan ng maliit na ATM booth. Pagkatapos, sa kulay asul na screen, lumabas ang mga salitang kinatatakutan ni Lucas. Transaction cancelled. Kasunod nito, ang isa pang pangungusap na parang martilyong pumukpok sa kanyang dibdib. Please contact your bank. Naramdaman ni Lucas ang paglamig ng kanyang mga kamay. Mas malamig pa sa hanging ibinubuga ng aircon sa loob. Ang huling pag-asa niya, ang nag-iisang baraha na hawak niya para iligtas ang kapatid, ay biglang nawala. Hindi, hindi pwedeng mangyari to. Nag-init ang mga mata niya sa pag-alala sa nanginginig na katawan ng kapatid niyang si Maya. Kaninang hapon lang, halos hindi na ito makahinga sa taas ng lagnat. Ang mga labi nitong dati mapula ay tuyo at putlain na. Walang laman ang kanilang ref, kundi isang pitsel ng tubig. Ang lalagyan nila ng bigas ay matagal nang walang laman. Ang tanging na ipakain niya kay Maya ay ang sabaw mula sa pinaglagaan ng iisang pirasong talbos ng kamote na hiningi niya sa kapitbahay. Kuya, gutom na ako. Ang mahinang bulong ni Maya kanina bago ito tuluyang iginupo ng lagnat. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatatak sa isip ni Lucas. Dahil doon, wala na siyang pagpipilian. Kinuha niya ang kahon ng biskwit sa ilalim ng kanilang papag. Ang kahon na naglalaman ng lahat ng naiwan ng kanilang ina. Mga lumang litrato, isang kwintas na may sirang kandado, at ang bank card. Ang kulay gintong card na may pangalang Isabela Montenegro. Naalala niya ang huling habilin ng kanyang ina bago ito pumanaw. Lucas, anak, itago mo ito, sabi nito habang inaabot ang card. Ang boses ay halos pabulong na lang. Huwag na huwag mong gagalawin. Maliban na lang kung wala na talagang pag-asa. Ito na yon, Mama. Ito na ang sinasabi mo. Wala na. Kaya kahit nanginginig ang buong katawan, isinugal niya ang PIN code, ang kaarawan ng kanyang ina. Isang subok lang, isang dasal. Pero ngayon, ang card ay kinain na ng makina. Ang pag-asa ay kinain na rin. Napayuko si Lucas at napahawak sa salamin ng ATM booth. Ang malamig na ulan sa labas ay tila nakikidalamhati sa kanya. Paano na si Maya? Anong ipapakain niya sa kapatid niya? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan. Bawal umiyak. Siya ang kuya. Kailangan niyang maging matatag. Subalit habang sinusubukan niyang kumalma, biglang bumukas ang pinto ng ATM booth. Dalawang lalaking nakaitim na suit ang pumasok. Malalaki ang kanilang katawan at seryoso ang kanilang mga mukha. Napatingin sila sa ATM, pagkatapos ay sa kanya. Napaurong si Lucas, yakap-yakap ang dala niyang lumang eco bag na balak sana niyang punuin ng pagkain. Ikaw ba ang gumamit ng machine, bata? Tanong ng isa sa mga lalaki. Hindi galit ang boses nito, pero may bigat na nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Tumangulang si Lucas, hindi makapagsalita. May problema sa card na ginamit mo? Sabi ng isa pa. Kailangan mong sumama sa amin. Takot. Iyon ang unang naramdaman ni Lucas. Anong ginawa niya? Magnanakaw ba ang tingin nila sa kanya? Ipapakulong ba siya? Paano na si Maya kung maiiwan itong mag-isa? Hindi po ako magnanakaw. Nanginginig na, sabi ni Lucas. Sa mama ko po yung card. Kailangan ko lang po ng pera para sa kapatid ko, may sakit po siya. Hindi umimik ang dalawang lalaki. Tila hindi nila narinig ang kanyang paliwanag. Ang isa sa kanila ay may kinakausap sa maliit na earpiece nito. Yes, sir. Nandito na po kami. Opo. Kasama po namin ang bata. Biglang huminto sa tapat ng bangko ang isang itim at makintab na sasakyan. Bumukas ang pinto sa likuran. Unang bumaba ang isang pares ng mamahaling sapatos na katad. Pagkatapos ay isang tungkod na may pilak na hawakan. At sa huli, isang matandang lalaki.
Matangkad ito at balot ng awtoridad ang tindig. Kahit pa halatang may edad na, nakasuot ito ng mamahaling Amerikana at ang kulay abong buhok nito ay maayos na nakasuklay pa atras. Mukha itong istrikto, pero sa mga mata nito ay may bakas ng isang napakalalim na kalungkutan. Naglakad ito palapit sa booth, hindi pinapansin ng ulan. Ang dalawang security guard ay magalang na tumabi para bigyan ito ng daan. Huminto ang matandang lalaki sa harap ni Lucas. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Nanliit si Lucas sa ilalim ng mga titig nito. Ang tingin ng matanda ay parang kayang basahin ang buong pagkatao niya. Tumagal ng ilang segundo ang katahimikan. Tanging ang tunog lang ng ulan at ang mabilis na tibok ng puso ni Lucas ang maririnig. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang kamay na tila nanginginig. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Lucas. Isang pinaghalong gulat, pananabik at sakit. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. At sa isang boses na basag at puno ng pananabik, tinawag siya nito sa isang pangalan na hindi kanya. Isabela? Anak? Ang bawat tibok ng puso ni Don Eduardo Montenegro ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sa loob ng 15 taon, ang puso niya ay tila isang tuyong balon, walang laman, walang buhay. Ngayon, sa isang iglap, tila ito muling napuno ng tubig. Tubig na dala ng sakit, pagsisisi, at isang munting-munting sinag ng pag-asa. Nasa loob sila ngayon ng kanyang sasakyan, tahimik. Ang tanging maririnig ay ang humuhuning makina at ang ritmikong paghampas ng wipers sa salamin. Pilit na nililinis ang luhang dulot ng ulan. Sa kanyang tabi, nakaupo ang dalawang bata. Ang batang babae, si Maya, ay nakatulog na sa balikat ng kanyang kuya, pagod sa lagnat at gutom. Ang batang lalaki naman, si Lucas, ay gising na gising. Ang mga mata nito ay alerto, matalas, at puno ng pag-aalinlangan habang nakatingin sa labas. Tinitigan ni Don Eduardo ang mukha ni Lucas, ang hugis ng panga, ang kapal ng kilay, at higit sa lahat, ang mga matang yon. Ang mga mata ni Isabela, ang kanyang anak. Isang kirot ang muling gumuhit sa kanyang puso. Isabela, anak, patawarin mo ako. Ilang minuto pa, pumasok ang sasakyan sa isang malaking gate na bakal. Bumungad sa kanila ang isang mahabang daan na nalilinyahan ng mga matatayog na puno ng akasya. Sa dulo nito, nakatayo ang mansyon ng mga Montenegro. Isang dambuhalang istruktura ng bato at salamin na tila isang palasyo sa gitna ng kadiliman. Pagbaba nila, isang hilera ng mga katulong na nakauniporme ang sumalubong sa kanila. Lahat sila ay nakayuko, puno ng paggalang at pagtataka. Magandang gabi po, Don Eduardo. Bati ng isang mayordoma. Hindi sumagot si Don Eduardo. Ang kanyang atensyon ay nasa dalawang bata. Nakita niya ang takot at pagkamangha sa mukha ni Lucas habang pinagmamasdan ang laki ng mansyon. Hinalikan nito ang noo ng natutulog na si Maya at hinigpitan ng hawak sa kamay nito na parang sinasabing, "Huwag kang mag-alala, andito si Kuya." Isang responsibilidad na hindi dapat pasan ng isang 2 anyos na bata. Ihanda ang silid ni Senyorita Isabela. Utos ni Don Eduardo sa mayordoma. Ang boses ay bahagyang nanginginig. At ang katabing kwarto para kay Lucas. Nagulat ang mayordoma, pero mabilis itong tumango. "Masusunod po, sir." "Kuya." Isang pamilyar na boses ang pumutol sa sandali. Mula sa malaking hagdanan, bumaba si Ricardo, ang kanyang nakababatang kapatid. Nakangiti ito ng malapad, isang ngiting hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. "Kuya, sino sila?" tanong ni Ricardo. Ang tingin ay nagpalipat-lipat sa dalawang bata. "Sila ang mga apo ko, Ricardo," maring sabi ni Don Eduardo.
Mga anak ni Isabela. Ang nangiti sa labi ni Ricardo ay panandali ang naglaho, napalitan ng gulat. Pero mabilis niya itong naibalik. Lumapit ito at lumuhod sa harap ni Lucas. Totoo ba? Kamukhang kamukha mo nga ang iyong ama, sabi ni Ricardo sa isang malambing na boses. Ako si Tito Ricardo mo. Maligayang pagbabalik sa inyo. Inilahad ni Ricardo ang kanyang kamay, pero tinitigan lang ito ni Lucas. Hindi niya ito tinanggap. Isang awkward na katahimikan ang namayani bago muling tumayo si Ricardo at tumawa ng pilit. Pagod lang siguro sila sa biyahe, kuya. Dinala ni Don Eduardo ang mga bata sa kanilang mga silid. Habang inaasikaso ng mga katulong si Maya, naiwan siyang mag-isa sa dating kwarto ni Isabela. Walang nagbago. Lahat ay nasa tamang lugar. Ang mga libro sa estante, ang koleksyon ng mga manika sa ibabaw ng aparador, at ang malaking litrato nito sa tabi ng kama. Isang litratong kuha noong debut niya. Nakangiti ng pagkatamis-tamis. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na salamin ng picture frame. Pinahanap kita, anak, bulong niya. Sa loob ng 15 taon, walang araw na hindi kita pinahanap. Pero huli na ang lahat. Patawarin mo ako sa katigasan ng ulo ko. Patawarin mo ako, Isabela. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakatahimik na hapunan sa kasaysayan ng Mansyon Montenegro. Nakaupo ang tatlo sa dulo ng isang napakahabang mesa na puno ng pagkain. Halos hindi ginagalaw ni Lucas ang kanyang plato. Bawat subo niya ay sinusundan niya ng tingin kay Maya, na ngayon ay kumakain na ng may gana matapos makainom ng gamot. Huwag kang mag-alala, iho, basag ni Ricardo sa katahimikan. Nasa mabuting kamay na kayo. Aalagaan kayo ng lolo nyo. Hindi sumagot si Lucas. Sinubukan ni Don Eduardo na magsalita. Lucas, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Tumingin sa kanya si Lucas. Sa mga mata nito, nakita ni Don Eduardo hindi ang pasasalamat, kundi ang isang pader. Isang pader na itinayo ng paghihirap at kawalan ng tiwala. Pagkatapos ng hapunan, habang paakyat na ang mga bata sa kanilang silid, hinarang ni Ricardo si Don Eduardo. Kuya, mukhang mahihirapan kang kunin ang loob nila, sabi nito sa nag-aalalang tono. Lalo na yung batang lalaki. Baka kailangan nating dahan-dahanin. Baka natatakot sila sa'yo. May kung anong kumurot sa puso ni Don Eduardo. Totoo ba? Takot ba sa kanya ang sarili niyang apo? Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid ng mga bata. Bahagya niyang binuksan ang pinto. Nakita niya ang dalawang magkapatid sa iisang kama, mahigpit na magkayakap. Kahit sa pagtulog, tila pinoprotektahan ni Lucas ang kanyang kapatid. Bumalik siya sa kanyang opisina at naupo sa dilim. Ang bigat ng 15 taon ng pagkukulang ay dumagan sa kanyang mga balikat. Ang saya na naramdaman niya kanina ay napalitan ng takot. Takot na baka huli na ang lahat para itama ang kanyang mga pagkakamali. Takot na baka hindi na niya kayang tibagin ang pader na nakapalibot sa puso ng kanyang apo. Doon, sa kalagitnaan ng gabi, sa katahimikan ng kanyang mansyon, ang makapangyarihang si Don Eduardo Montenegro ay napahagulhol na parang isang bata. Samamantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, nakatayo si Ricardo sa kanyang balkonahe. Hawak ang kanyang cellphone. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dinial niya ang isang numero. Hello? Sabi ng boses sa kabilang linya. Nandito na sila, malamig na sabi ni Ricardo habang nakatingin sa madilim na hardin. Simulan mo na ang plano. Ang unang sinag ng araw ay gumapang sa malaking bintana ng silid ni Lucas. Nagising siya, hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa katahimikan. Isang katahimikan na nakakabingi. Sanay siyang magising sa ingay ng mga tricycles sa labas, sa sigawan ng mga nagtitinda sa palengke,
at sa tilaok ng mga manok ng kapitbahay. Dito, ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang mahinang ugong ng aircon. Bumangon siya at marahang sinilip si Maya sa kabilang kama. Mahimbing itong natutulog, wala nang bakas ng lagnat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lucas. Kahit papaano, ligtas ang kapatid niya. Iyon ang pinakamahalaga. Pagbaba niya para maghanap ng maiinom, nakita niya ang Tito Ricardo niya sa may sala. Nagbabasa ng dyaryo. "Gising ka na pala, Lucas." Bati nito, ibinaba ang hawak na papel. "Gusto mo ba ng mainit na tsokolate? Paborito yan ng lolo mo." Umiling lang si Lucas. "Tubig lang po." Ngumiti si Ricardo. "Alam mo, ang mansyon na ito ay puno ng mga magagandang bagay. Huwag kang mahiyang maglibot. Ituring mo itong bahay niyo." May kung anong hindi maganda sa tono ni Ricardo, pero ipinagsawalang bahala na lang ito ni Lucas. Nauuhaw siya. Habang naglalakad siya papuntang kusina, napadaan siya sa isang maliit na study room. Bukas ang pinto nito at sa ibabaw ng isang malaking lamesang gawa sa narra, may isang bagay na kumislap, isang relo. Hindi ito ordinaryong relo. Ginto ang kulay nito at kumikinang ang maliliit na batong nakapalibot dito. Hindi pa nakakakita ng ganoong bagay si Lucas sa buong buhay niya. Saglit siyang napatigil, namamangha sa ganda nito, pero hindi niya ito hinawakan. Alam niyang hindi iyon sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglakad. Kinahapunan, habang naglalaro sila ni Maya sa hardin, tinawag sila para sa merienda. Pagpasok nila sa loob, nakita nilang nakatayo sa gitna ng sala si Don Eduardo at Ricardo. Seryoso ang mukha ng kanyang lolo. Masama ang kutob ni Lucas. "Lucas," nagsalita si Don Eduardo. Ang boses ay mababa at walang emosyon. "May nawawala sa study room ni Ricardo. Ang relo niya. Nakita mo ba?" Agad na umiling si Lucas. "Hindi po. Dumaan lang po ako doon. Kaninang umaga, pero hindi ko po pinansin." "Sigurado ka?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pagdududa. "Dahil pagkatapos mong dumaan doon, hindi ko na makita." "Kuya, hindi naman sa nagbibintang ako." Malumanay na sabi ni Ricardo. Lumingon ito kay Don Eduardo. "Pero ang relong iyon ay napakahalaga. Regalo pa yan sa akin ni Papa." Naramdaman ni Lucas ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Hindi ko po kinuha," giit niya. Si Aling Martha, ang mayordoma na mukhang mabait, ay lumapit. "Sir, pasensya na po sa pakikialam," sabi nito. "Pero baka po nagkamali lang ang bata. Baka akala niya ay laruan." "Hindi yan laruan," sigaw ni Lucas, nanginginig na sa galit at hiya. "Sige na, Lucas, ilabas mo na," sabi ni Ricardo na parang nakikiusap. "Hindi naman magagalit ang lolo mo." "Wala nga po sa akin." Tumingin si Don Eduardo kay Aling Martha. "Tingnan mo ang mga gamit niya." Parang sinaksak ang puso ni Lucas. Ang lolo niya, hindi naniniwala sa kanya. "Pero sir," nag-atubiling sabi ni Aling Martha, "gawin mo ang sinabi ko." Mariing utos ni Don Eduardo. Walang nagawa si Aling Martha. Kinuha nito ang maliit at lumang bag ni Lucas na nakasabit sa isang silya. Ang bag na naglalaman ng lahat ng kanyang kayamanan. Isang lumang comics, ilang pirasong holen at ang litrato ng kanilang ina. Dahan-dahan, binuksan ni Aling Martha ang bag. At mula sa loob, sa harap nilang lahat, dahan-dahan niyang inilabas ang kumikinang na gintong relo. Natigilan ang lahat. Napatingin si Lucas sa relo. Pagkatapos ay kay Ricardo, na ngayon ay may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Isang pekeng ekspresyon. "Paano? Paanong napunta yan dyan?" bulong ni Lucas. Hindi makapaniwala. Lumingon siya sa kanyang lolo. Nakita niya ang isang emosyon sa mukha nito na mas masakit pa sa sampal. Pagkadismaya. "Lucas," ang tanging nasabi ni Don Eduardo. "Hindi po ako. Hindi ko po kinuha yan. Maniwala po kayo sa akin."
Umiiyak na, sabi ni Lucas. Hinawakan niya ang braso ng kanyang lolo. Lolo, maniwala po kayo. Hinawakan niya ang braso ng kanyang lolo. Lolo, maniwala po kayo. Pero marahan itong inalis ni Don Eduardo. Ang simpleng pag-alis ng kamay na yon ay mas masakit pa sa 1,000 sampal. Naramdaman ni Lucas ang panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang puso. Kuya, hayaan mo na. Bata lang yan. Umarte si Ricardo na tila pinapakalma ang sitwasyon, pero may ngiting tagumpay sa kanyang mga mata na si Lucas lang ang nakakita. Kinuha nito ang relo mula kay Aling Martha. Wala namang nasira, okay na. Hindi umimik si Don Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Lucas, isang tingin na puno ng bigat at pagkabigo. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang karayom na tumutusok sa dibdib ng bata. Si Maya, na kanina patahimik sa isang tabi, ay nagsimulang umiyak. Hindi po magnanakaw si Kuya Lucas, sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Mabait po si Kuya. Pero tila walang narinig si Don Eduardo. Tinalikuran niya si Lucas at nagsimulang maglakad palayo. Hindi. Huwag po kayong tumalikod. Sinubukan ni Lucas na humakbang para sundan ito, pero parang may pumipigil sa kanyang mga paa. Ang kaya lang niyang gawin ay panoorin ang papalayong likod ng kanyang lolo, ang likod na inakala niyang magiging sandalan niya. Huminto si Don Eduardo sa may pintuan, pero hindi ito lumingon. Sa pamilyang ito, ang katapatan ang pinakamahalaga. Malamig na sabi nito, ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo. Sana hindi mo ako binigo. Pagkatapos, isinara nito ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Para kay Lucas, iyon ang tunog ng paghuhusga, ang tunog ng pag-iisa. Naiwan siyang nakatayo doon. Basang-basa ng luha ang mga pisngi habang yakap-yakap siya ng umiiyak na si Maya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang nangisi ni Ricardo bago nito ihatid si Aling Martha palabas ng silid. Naiwan silang magkapatid sa gitna ng napakalaking sala. Pakiramdam ni Lucas, mas masikip pa ang dati nilang barong-barong kaysa sa mansyon na ito. Doon, kahit walang laman ang kanilang tiyan, puno naman ng pagmamahal ang kanilang puso. Dito, sa gitna ng lahat ng karangyaan, pakiramdam niya ay isa siyang basurahan. Isang magnanakaw. Ang pagsara ng pinto ng kanyang opisina ay hindi nagdulot ng kapayapaan kay Don Eduardo. Sa halip, ang katahimikan ay nagdala lamang ng mas malakas na ingay sa loob ng kanyang isipan. Ang umiiyak na mukha ni Lucas, ang mga mata nitong puno ng sakit at pagtatakip silim. Ang pagtawag nito sa kanya, Lolo, maniwala po kayo. Naupo siya sa kanyang silyang katad at napasabunot sa kanyang buhok. Bakit ganoon? Bakit may isang bahagi sa kanya na gustong maniwala sa bata, pero may isa ring bahagi na bumubulong ng pagdududa? 15 taon siyang nabuhay sa anino ng pagtataksil. Ang paglisan ni Isabela na dala ang malaking halaga ayon sa kwento ni Ricardo ay nag-iwan ng isang malalim na sugat. Isang sugat na nagturo sa kanyang maging maingat, maging mapaghinala. Ang dugo ng Montenegro at ang dugo ng lalaking pinili ni Isabela. Alin ang mas nangingibabaw sa batang yon? Hindi niya matiis. May mali. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney David, ang nag-iisa niyang pinagkakatiwalaang abogado. Isang taong mas matapat pa sa kanyang sariling anino. David, sabi niya nang sagutin nito ang tawag, may ipapagawa ako sa iyo. Isang bagay na kailangan nating gawin ng palihim. Ano po iyon, Don Eduardo? Gusto kong alamin mo ang lahat. Lahat ng tungkol sa buhay ng mga apo ko bago ko sila natagpuan. Puntahan mo ang lugar kung saan sila nakatira. Kausapin mo ang mga tao. Gusto kong malaman kung anong klaseng bata si Lucas. Kinabukasan, hindi mapakali si Don Eduardo.
Hindi niya kayang manatili lang sa mansyon. Nagpahatid siya sa kanyang driver sa isang lugar na hindi niya aakalaing mapupuntahan niya kailanman. Isang eskinita. Ang maranyang sasakyan niya ay tila isang alien sa gitna ng magugulong kabahayan na dikit-dikit at gawa sa yero at tagpi-tagping kahoy. Bumaba siya, suot ang isang simpleng polo at sombrero para hindi makilala. Ang hangin ay mabigat, amoy pinaghalong basura at piniritong isda. Ito ba? Dito ba lumaki ang mga apo niya? Ang mga prinsipe at prinsesa ng imperyo ng Montenegro. Isang matinding kahihiyan at awa ang bumalot sa kanya. Naglakad-lakad siya hanggang sa makita niya ang isang maliit na sari-sari store. Isang matandang babae ang nagbabantay dito. Nagpanggap siyang naghahanap ng isang malayong kamag-anak. Ale, baka po kilala niyo ang magkapatid na Lucas at Maya. Dito daw po sila nakatira dati. Tumingin sa kanya ang matanda mula ulo hanggang paa. At sino ka naman sa kanila? Kaibigan po ng kanilang yumaong ina. Pagsisinungaling niya, biglang lumambot ang mukha ng matanda. Si Isabela, kawawang bata. Ang mga anak niya. Naku, napakabubuting bata. Lalo na si Lucas. Umupo ang matanda sa isang bangkito. Alam mo ba, iho, na ang batang yan, siya ang bumuhay sa kapatid niya mula nang mamatay ang kanilang ina. 12 taos gulang, pero kung kumayod, daig pa ang matanda. Nag-iigib, nagwawalis sa palengke, namumulot ng bote, lahat ng trabahong kaya niya, pinasok niya. Nakinig lang si Don Eduardo, ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. May isang beses, pagpapatuloy ng matanda, nakita ko siyang umiiyak sa isang tabi. Nanginginig sa gutom. Binigyan ko siya ng isang pandesal. Alam mo bang hindi niya kinain? Itinakbo niya pauwi. Ibinigay niya sa kapatid niyang si Maya. Ganyang klase ng bata si Lucas. Isusubo na lang niya, ibibigay pa. Pakiramdam ni Don Eduardo ay bigla siyang nahilo. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang batang inakusahan niyang kumuha ng isang mamahaling relo ay ang parehong batang kayang tiisin ang gutom para sa kapatid. Nagpasalamat siya at umalis. Ang kanyang mga tuhod ay tila nanghihina. Pagbalik niya sa mansyon dapit hapon na. Tahimik ang buong bahay. Dumiretso siya sa dining area at natigilan sa kanyang nakita. Nakahain na ang merienda, 2 platito ng paborito niyang ensaymada at 2 baso ng gatas. Nakaupo si Maya sa isang silya. Sa kabilang silya, kung saan dapat nakaupo si Lucas ay walang tao. Nasaan ang kuya mo? Tanong niya kay Maya. Ngumuso ang bata. Nasa kwarto po. Sabi niya, sa inyo na lang daw po yung kanya. Busog pa daw po siya. Pero alam ni Don Eduardo na hindi iyon totoo. Nakita niya ang itsura ni Lucas kaninang tanghalian. Halos hindi nito ginalaw ang pagkain. Dahan-dahan siyang umakyat sa 2 palapag. Ang pinto ng silid ni Lucas ay bahagyang nakabukas. Mula sa siwang nakita niya ito. Nakaupo sa sahig, sa isang sulok ng madilim na kwarto. Sa harap nito ay isang maliit na plato. Ang laman, ang tinapay na para dapat kay Maya kaninang umaga na hindi nito naubos. Marahan niyang pinupulot ang bawat mumo at isinusubo. Nang mga sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Don Eduardo Montenegro. Ang kahihiyan na naramdaman niya ay walang kapantay. Siya, na kayang bilhin ang lahat ng bagay sa mundo, ay hinayaan ang sarili niyang apo na pulutin ang mumo sa sahig dahil sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Tumalikod siya, hindi makayanan ang tanawin. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, biglang nagring ang kanyang telepono. Si Attorney David. Don Eduardo? Sabi ng abogado sa kabilang linya. May nahanap po ako tungkol sa sulat na iniwan ni Ma'am Isabela. Mukhang may hindi tama. Kinabukasan, sinubukan ni Don Eduardo na bumawi. Ang almusal ay parang isang pista. Mayroong paboritong sinangag at itlog ni Lucas, may hotdog, at may mainit na sopas para kay Maya.
Pero ang mga ngiti at pag-aalok ni Don Eduardo ay sinalubong lamang ng isang pader ng katahimikan mula kay Lucas. Kumakain ito, pero ang mga mata ay nakayuko lang sa plato. Bawat subo ay tila walang lasa, isang obligasyon na kailangan lang tapusin. Pagkatapos ng almusal, ipinatawag ni Don Eduardo si Lucas sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakakalat ang mga laruan, isang remote-controlled na kotse, isang robot na umiilaw, at ang pinakabagong video game console. Para sa'yo ang mga to, Lucas, sabi ni Don Eduardo, ang boses ay malumanay. Pang-welcome gift ko sa'yo. Tinitigan lang ni Lucas ang mga laruan. Hindi niya ito hinawakan. Hindi niya nginitian. Salamat po. Ang tanging sinabi niya, bago tumalikod. Pwede na po ba akong bumalik sa kwarto? Naiwang mag-isa si Don Eduardo. Napapaligiran ng mga mamahaling laruan na biglang nawalan ng halaga. Ramdam niya ang bawat sentimetro ng distansya sa pagitan nila ng kanyang apo. Isang distansya na hindi kayang bilhin ng pera. Samantala, habang naglalakad si Lucas sa pasilyo, sinalubong siya ni Ricardo. Ang nangiti nito ay parang sa isang maamong tupa. Lucas, iho, sabi nito. Inakbayan siya. Nakita ko ang mga laruan. Ang dami. Mahal na mahal ka talaga ng lolo mo, ano? Hindi umimik si Lucas. Inakay siya ni Ricardo sa isang balkonahe kung saan walang makakarinig sa kanila. Alam mo, ganyan din siya sa mama mo dati. Ibinibigay niya ang lahat ng gusto ni Isabela. Mga damit, alahas, sasakyan, lahat. Huminto si Ricardo at tumingin sa malayo. Pero may kapalit ang lahat ng yon, kontrol. Gusto niyang kontrolin ang buhay ng mama mo. Noong umibig ang mama mo sa isang simpleng lalaki, sa papa mo, nagalit siya. Tinutulan niya. Sinubukan niyang paghiwalayin sila. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Lucas. Ang mga sinasabi ni Ricardo ay tumatagos sa pader na kanyang itinayo. Kaya umalis ang mama mo. Malungkot na pagpapatuloy ni Ricardo. Para ipaglaban ang pag-ibig niya. Pero tingnan mo kung anong ginawa ng lolo mo. Itinakwil niya ang sarili niyang anak. Kinamuhian niya banna. Ganyan siya, Lucas. Gagamitin niya ang pera niya para makuha ang gusto niya. Napatingin si Lucas sa kanyang tito. Ano pong gusto niyang makuha ngayon? Ngumiti si Ricardo. Kayo, ang kustodi niyo, para patunayan sa buong mundo na isa siyang mabuting lolo. Pero kapag nakuha na niya ang gusto niya, baka hindi mo na makita si Maya. Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Lucas. Mayaman ang lolo mo, Lucas. Naniniwala siyang ang pinakamagandang edukasyon ay nasa ibang bansa. Baka kapag nakuha na niya ang legal na karapatan sa inyo, ipadala ka niya sa isang boarding school sa Switzerland, habang si Maya ay mananatili dito. Para yon, sa kinabukasan niyo sasabihin niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lucas. Mapahiwalay kay Maya. Iyon ang pinakamalaking takot niya. Mas masahol pa sa gutom, mas masahol pa sa kamatayan. Hindi niya gagawin yun, sabi ni Lucas. Pero ang boses niya ay walang kasiguraduhan. Sakto namang dumaan sa di kalayuan si Aling Martha. May kausap ito sa telepono. Ang boses ay sapat lang na lakas para marinig ni Lucas. Opo, ma'am. Ay, oo naman. Maganda daw po doon sa Switzerland. Napakalamig. Siguradong magugustuhan ng bata doon sa boarding school. Sige po, ibababa ko na po ito. Naputol ang pag-uusap ng mapansin ni Aling Martha na nakatingin sa kanya sila Ricardo. Nagmamadali itong nagpaalam at umalis na parang nahuling may ginagawang masama. Ang lahat ay perpektong nagtugma. Isang matinding takot ang kumalat sa buong katawan ni Lucas. Ang mga laruan, ang biglaang pagiging mabait, ang mga kwento ni Ricardo, ang narinig niya mula kay Aling Martha. Lahat ay mga piraso ng isang palaisipan na bumubuo sa isang nakakatakot na larawan. Gagamitin sila. Paghihiwalayin sila. Buong araw, hindi mapakali si Lucas. Ang bawat ngiti ng kanyang lolo ay tila isang maskara.
Ang bawat mabuting salita ay tila isang patibong. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Pinuntahan niya si Don Eduardo sa opisina nito. Naabutan niya itong nakatingin sa isang lumang litrato, ang litrato ni Isabela. "Lolo?" Nagsimula si Lucas. Nanginginig ang boses. "Totoo po ba?" Tumingin sa kanya si Don Eduardo. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. "Ang alin, apo?" "Pagkatapos niyo po kaming makuha, pagkatapos po ng lahat ng ito, paghihiwalayin niyo po kami ni Maya?" Tanong ni Lucas. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Ipadadala niyo po ba ako sa malayo?" Kitang-kita sa mukha ni Don Eduardo ang pagkalito. "Saan mo narinig yan, Lucas? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Hindi yan totoo." Pero para kay Lucas, ang pagtanggi nito ay bahagi lamang ng plano. Ang sinabi ni Ricardo ay mas kapani-paniwala kaysa sa mga salita ng taong minsan nang hindi naniwala sa kanya. Sinungaling! Sigaw niya. Ang lahat ng sakit, galit at takot na naipon sa kanyang dibdib ay sumabog. "Ganyan din po ang ginawa niyo kay Mama. Pera lang ang mahalaga sa inyo. Gusto niyo lang kaming kontrolin." Nagulat si Don Eduardo sa bigat ng mga akusasyon. "Lucas, hindi. Pera lang naman ang habol niyo sa amin." Patuloy ni Lucas sa pagsigaw. Ang bawat salita ay may kasamang patak ng luha. "Ayaw ko sa inyo. Ayaw ko dito." Sa huling mga salitang iyon, tumalikod si Lucas at tumakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang makalayo. Lumabas siya ng mansyon, hindi pinapansin ang tawag ng mga gwardya. Tumakbo siya palabas sa malaking gate. Kasabay ng pagtakbo niya ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang malamig na tubig ay humahampas sa kanyang mukha, nakikisabay sa agos ng kanyang mga luha. Tumakbo lang siya ng tumakbo, palayo sa mansyon ng mga kasinungalingan, palayo sa lolo niyang bumigo sa kanya, palayo sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang kapatid. "Sir! Sir!" Lumabas po ng gate si Lucas. Ang sigaw ng security guard ay parang isang kulog sa pandinig ni Don Eduardo. Sa isang iglap, nawala ang pagkalito at sakit na naramdaman niya. Napalitan ito ng purong takot. "Iparada ang sasakyan! Tawagan ang lahat ng gwardya! Hanapin niyo ang apo ko!" Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa kaba. "Bilisan niyo!" Sumunod siya sa labas. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mundo ay biglang lumiit. Ang tanging mahalaga na lang ay ang mahanap ang nawawalang bata. Habang ang buong mansyon ay nagkakagulo, si Lucas naman ay tumatakbo sa ilalim ng ulan. Ang kanyang puso ay dumadagundong kasabay ng bawat kulog. Ang mga luha niya ay humahalo sa ulan. Walang nakakaalam kung alin ang alin. Ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang pamilyar na direksyon, sa likurang bahagi ng malawak na hardin, kung saan may isang maliit at halos guguho ng shed. Ito ang naging kanlungan niya sa mga nakalipas na araw, ang tanging lugar sa mansyon kung saan pakiramdam niya ay malaya siya. Pumasok siya sa loob, humahabol sa kanyang hininga. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Umupo siya sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod, at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang yak. Naramdaman niyang muli ang pagiging mag-isa. Isang pakiramdam na matagal na niyang kasama bago dumating ang kanyang lolo. Akala niya ay nawala na yon. Akala niya ay may kakampi na siya. Nagkamali siya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, napadako ang kanyang tingin sa isang malaki at lumang baul na nakatago sa ilalim ng isang mesang puno ng agyo. Ito ang baul na ipinadala ng kanyang lolo mula sa lumang bodega. Naglalaman daw ng mga naiwang gamit ng kanyang ina. Hindi pa niya ito binubuksan. Ayaw niyang balikan ang sakit. Pero ngayon, parang may kung anong humihila sa kanya. Isang pangungulila, isang pangangailangan
na muling maramdaman ang presensya ng kanyang ina kahit sa huling pagkakataon. Marahan siyang lumapit at itinaas ang mabigat na takip ng baul. Isang pamilyar na amoy ang lumabas, amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak. Sa loob, nakasalansan ang mga gamit na parang sagradong relikyas. Nandoon ang paboritong manika ni Isabela, ang kanyang mga damit noong dalaga. Isang koleksyon ng mga libro na may mga sulat kamay sa gilid. Kinuha ni Lucas ang isang picture frame. Larawan yun ng kanyang ina at ng isang lalaking hindi niya kilala. Masaya silang magkayakap, ang kanyang ama. Sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang isang makapal na notebook na balot sa katad. Isang diary. Nanginginig ang mga kamay ni Lucas habang binubuklat niya ito. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ng kanyang ina. Mga kwento tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga takot, at sa kanyang pag-ibig. Binasa niya ang tungkol sa kung paano nito nakilala ang kanyang ama, kung paano sila umibig, at kung paano ito tinutulan ng kanyang lolo. Tama si Tito Ricardo, pero habang patuloy siya sa pagbabasa, may ibang kwento na nabubuo. Isang kwentong iba sa narinig niya. Mahal na mahal ko si Papa. Basa niya sa isang entry. Pero hindi niya maintindihan. Para sa kanya, ang pag-ibig ko kay Marco ay isang pagkakamali. Natatakot ako sa kanya, pero mas natatakot akong mawala si Marco. Pagkatapos, sa mga huling pahina, ang tono ay nagbago. Puno ng sakit at pagkalito. Sinabi sa akin ni Ricardo na galit si Papa, na itatakwil niya ako, na kaya niyang sirain ang buhay ni Marco at ng pamilya nito. Kailangan daw naming umalis, lumayo, para sa kaligtasan ng lahat. Masakit, pero ito lang ang paraan para maprotektahan ko ang lalaking mahal ko. Natigilan si Lucas. Hindi galit ang dahilan kung bakit umalis ang kanyang ina, kundi takot. Takot na ipinunlan ni Ricardo. Sa pinakahuling pahina ng diary, may isang nakatuping sobre. Sa labas nito, nakasulat ang pangalan. Para kay Papa. Ito ang sulat. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang papel ay luma na at naninilaw, pero malinaw pa rin ang bawat salita. Papa, patawarin mo ako. Alam kong bibiguin kita sa desisyon kong ito. Pero hindi ko kayang mabuhay nang wala si Marco. Aalis kami, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal at takot. Takot na baka sa alitan natin, may masaktan. Mahal na mahal kita, Papa. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Huwag mo sana akong kalimutan. Nagmamahal, ang iyong anak, Isabela. Walang anumang nabanggit tungkol sa pera. Walang anumang salita ng pagkamuhi. Tanging sakit, pagmamahal, at pagsusuma mo. Ito ang totoong sulat. Ibang-iba sa kwentong sinabi sa kanya ni Tito Ricardo. Ibang-iba sa kwentong marahil ay alam din ng kanyang lolo. Nilinlang sila. Nilinlang silang lahat ni Ricardo. Kasabay ng pagkaunawa, bumukas ang pinto ng shed. Basang-basa sa ulan, humahangos, at puno ng pag-aalala ang muka. Nakatayo doon si Don Eduardo. Lucas, Apo, sabi nito. Hirap huminga. Salamat sa Diyos. Ligtas ka. Hindi nagsalita si Lucas. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pero hindi na dahil sa galit o takot. Ito ay luha ng pagkaunawa. Inilahad niya ang diary at ang sulat sa kanyang lolo. Basahin niyo po. Ang tanging sinabi niya, ang boses ay basag. Kinuha ito ni Don Eduardo. Sa liwanag na nagmumula, sa siwang ng pinto, sinimulan niyang basahin ang sulat ng kanyang anak. Ang sulat na hindi niya kailanman natanggap. Habang nagbabasa, unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay gulat. At sa huli, isang matinding galit na hindi pa nakikita ni Lucas kailanman. Nanginig ang kamay niyang may hawak sa papel. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay namumula
at nangingilid ang luha. Ricardo? Ang pangalan ay binigkas niya hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang sumpa. Sinungaling ka. Ang pagkaunawa sa panloloko ni Ricardo ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Don Eduardo, kasabay ng kidlat at kulog sa labas ng shed. Pero bago pa man may masabi o magawa ang matanda, alam na ni Ricardo na ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag na. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita niya ang paghahanap. Nakita niya kung saan nagtungo si Lucas. At nakita niya nang dalhin ni Don Eduardo ang apo pabalik sa mansyon. Hawak ang isang bagay na alam niyang magiging katapusan niya, ang diary ni Isabela. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Habang si Don Eduardo at Lucas ay nag-uusap sa opisina, tinawagan na ni Ricardo ang kanyang abogado, si Attorney Reyes, isang bata at ambisyosong abogado na handang gawin ang lahat para sa pera. Reyes, sabi ni Ricardo sa telepono, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagmamadali. Oras na, gawin mo na. Sigurado po ba kayo, sir? Tanong ng abogado. Masyadong biglaan. Gawin mo na lang ang sinabi ko, sigaw ni Ricardo. Wala na tayong oras. Kinabukasan habang nag-aalmusal, isang opisyal mula sa korte ang dumating sa mansyon. May dala itong isang sobre. Inabot niya ito kay Don Eduardo. Isang subpena. Si Ricardo Montenegro ay nagsampa ng petisyon para sa sole custody ng kanyang mga pamangkin, sina Lucas at Maya Montenegro. Nakatayo si Ricardo sa di kalayuan. Ang muka ay nagpapahayag ng pekeng pag-aalala. Patawarin mo ako, kuya, pero kailangan kong gawin ito para sa kapakanan ng mga bata. Hindi na tama ang nangyayari dito. Nananakit ka na ng bata. Kasama ng petisyon ay ang mga paratang, si Don Eduardo Montenegro ay mentally unstable at emotionally abusive. Ang ebidensya? Isang medical certificate mula sa isang doktor na binayaran ni Ricardo. At ang testimonya ng ilang katulong, kasama na si Aling Martha, na nagpatunay na nakita nilang sinigawan at itinulak di umano ni Don Eduardo si Lucas. Isang kasinungalingang binuo ng perpekto. Ang korte. Dito dinala ni Ricardo ang laban. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay maaaring baluktutin ng magagaling na salita at mga pekeng ebidensya. Sa loob ng korte, ang hangin ay mabigat at malamig. Nakaupo si Lucas sa tabi ng kanyang lolo, mahigpit ang hawak sa kamay nito. Sa kabilang panig nakaupo si Ricardo, mukhang isang ulirang tito na nag-aalala lamang para sa kanyang mga pamangkin. Nagsimulang magsalita si Attorney Reyes. Mahusay siya. Bawat salita niya ay tila isang matulis na patalim. Your Honor, sabi niya, ang kliyente ko ay napilitan lang gawin ito. Mahal na mahal niya ang kanyang mga pamangkin. Ngunit hindi niya maaring isawalang bahala na lamang ang kapabayaan at karahasang emosyonal na dinaranas nila sa kamay ng kanilang sariling lolo. Ipinresinta niya ang mga ebidensya, ang medical certificate, ang mga salaysay ng mga katulong. Nagpakita rin siya ng isang video, isang kuha mula sa CCTV ng mansyon pero pinutol at inedit. Ipinapakita nito ang eksena kung saan tumakbo si Lucas palabas ng mansyon, umiiyak, na para bang ito ay dahil sa pananakit at hindi dahil sa panlilinlang. Si Aling Martha ay tumayo sa witness stand, umiiyak habang nagsasalaysay ng mga kasinungalingan. Nakita ko pong itinulak ni Don Eduardo ang bata. Galit na galit po siya. Parang isang masamang panaginip. Sinubukan ng abogado ni Don Eduardo, si Attorney David, na kontrahin ang mga paratang, ngunit ang lahat ng ebidensya ay tila solido. Tumingin ang hukom kay Don Eduardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Don Eduardo, sabi ng hukom, ang mga ebidensyang ito ay lubhang nakakabahala. Para sa kapakanan ng mga bata,
Maaaring kailanganin kong pansamantalang ipagkaloob ang kanilang custody kay Mr. Ricardo Montenegro habang iniimbestigahan pa natin ang kaso. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol. Pansamantalang ipagkaloob ang custody kay Ricardo sa halimaw na sumira sa kanilang pamilya. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Lucas. Napatingin siya sa kanyang lolo. Nakita niya itong napayuko. Ang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lucas ang makapangyarihang Don Eduardo Montenegro na mukhang talunan. Isang nangiting tagumpay ang sumilay sa labi ni Ricardo. Bukas ng umaga, sabi ng hukom, ibibigay ko ang aking pinal na desisyon tungkol sa temporary custody. Nang tumayo sila para umalis, ang lahat ng lakas sa katawan ni Don Eduardo ay tila nawala. Napaupo siya pabalik sa bangko. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Natalo na ba sila? Lumapit si Lucas at niyakap ang kanyang lolo. Ramdam niya ang panginginig ng matanda. Naramdaman niya ang pagkabigo nito. Ang lahat ng pag-asa na kanilang binuo sa loob ng shed kagabi ay biglang gumuho. Nawala na ang lahat. All is lost. Ang gabi bago ang pagbaba ng hatol ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Don Eduardo. Hindi siya natulog. Hindi rin natulog si Lucas. Magkatabi silang nakaupo sa opisina. Sa gitna ng katahimikan, parehong iniisip ang isang nakakatakot na bukas. Isang bukas kung saan sila ay magkakahiwalay. Lolo, bulong ni Lucas, binasag ang katahimikan. Hindi po ako aalis sa tabi niyo, kahit anong mangyari. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Don Eduardo. Hinaplos niya ang buhok ng apo. Ako rin, apo. Ako rin. Kinabukasan, ang paglalakbay pabalik sa korte ay parang isang martsa patungo sa bitayan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay may kasamang kirot. Sa loob ng korte, ang tensyon ay mas matindi pa kaysa kahapon. Nandoon na si Ricardo, nakangiti ng malapad. Kinakamayan ng kanyang mga kasabwat. Para sa kanya, pormalidad na lang ang lahat. Tapos na ang laban. Umupo si Don Eduardo at Lucas. Sa tabi nila, si Attorney David ay tahimik lang, blanko ang ekspresyon. All rise, anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom at naupo. Matapos kong pag-aralan ang mga ebidensyang iprinisinta kahapon, nagsimula ang hukom. Handa na akong ibigay ang aking desisyon para sa temporary custody ng mga menor de edad na sina Lucas at Maya Montenegro. Napapikit si Don Eduardo. Hinigpitan ni Lucas ang hawak sa kamay niya. Base sa mga dokumento at testimonya, Your Honor, excuse me. Isang boses ang pumutol sa hukom, isang boses na pamilyar sa lahat. Si Attorney Reyes, ang abogado ni Ricardo. Lahat ay napatingin sa kanya, naguguluhan. Tumayo si Attorney Reyes, hawak ang isang folder. Paumanhin po sa abala, Your Honor, sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Ngunit bago po kayo magbigay ng hatol, meron po akong nais ipagtapat. Napakunot ang noo ng hukom. Ano iyon? Attorney Reyes? Si Ricardo ay napatingin sa kanyang abogado. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Reyes, anong ginagawa mo? Umupo ka. Pero hindi siya pinansin ni Attorney Reyes. Tumingin ito ng diretso sa hukom. Mayroon po akong nais ipagtapat, Your Honor. Huminga siya ng malalim. Hindi po si Mr. Ricardo Montenegro ang tunay kong kliyente. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong korte. Si Ricardo ay natigilan, ang bibig ay bahagyang nakabuka. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Lumingon si Attorney Reyes kay Don Eduardo, bahagyang yumuko, at pagkatapos ay muling humarap sa hukom. Ang tunay ko pong kliyente, mula pa sa simula, ay si Don Eduardo Montenegro. Gulat. Iyon ang tanging makikita sa mukha ng lahat ng tao sa silid, lalo na kay Ricardo. Sinungaling! Sigaw ni Ricardo. Binayaran ka niya. Your Honor, huwag po kayong maniwala sa kanya. Katahimikan! Sigaw ng hukom.
Tumingin siya kay Reyes. Ipaliwanag mo ang iyong sarili, attorney. Opo, Your Honor. Binuksan ni Reyes ang folder. Matagal nang may hinala si Don Eduardo sa kanyang kapatid. Kaya ilang taon na ang nakalipas, inutusan niya akong magpanggap na isang batang abogado naghahaman sa pera para makuha ang tiwala ni Mr. Ricardo Montenegro. Ang layunin, alamin ang kanyang mga masasamang balak at mag-ipon ng ebidensya. At sa loob ng mga nakaraang linggo, Your Honor, nagtagumpay po ako. Inilabas ni Reyes ang isang maliit na voice recorder. Your Honor, mayroon po akong recording ng lahat ng pag-uusap namin ni Mr. Montenegro. Mula sa plano niyang pagbintangan ng pagnanakaw ang batang si Lucas, idiniin niya ang play button. Umalingaw-ngaw sa korte ang boses ni Ricardo. Galingan mo, Martha. Itanim mo ang relo sa bag ng bata. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Martha mula sa kinauupuan nito. Hanggang sa plano niyang lasunin ang isip ng bata sa pamamagitan ng mga kasinungalingan tungkol sa Switzerland. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Ricardo. Kailangan nating iparinig sa bata ang tungkol sa boarding school para matakot siya sa lolo niya, para lumayo ang loob niya. At ang pinakamatindi sa lahat, Your Honor, sabi ni Reyes, ang kanyang boses ay nagliliyab sa galit. Ang pag-amin niya kung paano niya sinira ang buhay ng kanyang kapatid na si Isabela, 15 taon na ang nakakaraan. Ang huling recording, ang boses ni Ricardo, nagyayabang. Ako ang nagsabi kay Isabela na galit si Papa. Ako ang nagpayo sa kanyang umalis at ako ang kumuha ng tunay na sulat niya at pinalitan ng isang pekeng sulat na nagsasabing nagnakaw siya. Simple lang, isang bato, 2 ibon na wala ang paboritong anak ni Papa at ako ang naiwan para magmana ng lahat. Sa puntong yon, hindi na nakapagpigil si Ricardo. Hayop ka! Sigaw niya at sinugod si Attorney Reyes. Ngunit bago pa siya makalapit, 2 gwardiya na ng korte ang dumakma sa kanya. Bitawan niyo ako. Mga sinungaling kayo. Bayad kayong lahat. Nagwawalang sigaw ni Ricardo. Si Aling Martha ay umiiyak na rin habang nilalapitan ng mga pulis. Habang hinihila siya palabas ng korte, tumingin si Ricardo kay Don Eduardo nang may sukdulang pagkamuhi. Ang kanyang mukha ay puno ng kabaliwan. Kahit kailan, hindi kanila mamahalin, tulad ng pagmamahal nila sa ama nila. Isinigaw niya, ang bawat salita ay isang lason. Isang halimaw ka! Pagkatapos ay isinara ang pinto ng korte, natahimik ang lahat. Ang panalo ay kanila na. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit ang huling mga salita ni Ricardo ay tumarak na parang isang punyal sa puso ni Don Eduardo. Nag-iwan ng isang huling, nakamamatay na lason. Ang tagumpay sa korte ay dapat sana'y nagdulot ng kagalakan, ngunit pag-uwi nila sa mansyon, isang mabigat na katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ang mga kasambahay na kasabwat ni Ricardo ay wala na. Ang mansyon ay malinis na sa mga ahas, pero ang lason ay nanatili. Nanatili ito sa puso ni Don Eduardo. Kahit kailan, hindi kanila mamahalin tulad ng pagmamahal nila sa ama nila. Isang halimaw ka! Ang mga salita ni Ricardo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang sirang plaka ng pagdududa. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa dati ang lahat. Ngunit may nagbago. Si Don Eduardo ay naging abala. Palagi siyang nasa opisina, nakaharap sa mga papeles o may kausap sa telepono. Ibinibigay niya ang lahat ng material na pangangailangan ng mga bata. Mga bagong damit, masasarap na pagkain, mga laruan. Pero ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malayong pagtingin. Ang mga yakap niya ay naging madalang. Ang mga ngiti niya ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Naramdaman ito ni Lucas. Isang hapon,
Habang naglalaro sila ni Maya ng taguan sa hardin, nakita ni Lucas ang kanyang lolo na nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa kanila. Ngumiti si Lucas at kumaway. Ngumiti pabalik si Don Eduardo, ngunit isang pilit na ngiti. Bago ito tumalikod at pumasok muli sa loob. Isang kirot ang naramdaman ni Lucas. Nanalo sila sa laban, pero bakit pakiramdam niya ay natatalo sila sa giyera? Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad papunta sa opisina ng kanyang lolo. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Don Eduardo na nakaupo sa kanyang silya, nakatalikod. Sa harap nito, sa ibabaw ng mesa ay isang malaking picture frame. Hindi niya makita kung ano ang litrato, pero naririnig niya ang mahinang paghikbi ng matanda. Doon naunawaan ni Lucas ang lahat. Hindi galit ang dahilan ng paglayo ng kanyang lolo, kundi takot. Takot na baka totoo ang sinabi ni Ricardo. Takot na baka ang tingin sa kanya ng mga apo niya ay isang halimaw na pilit pinapalitan ang kanilang ama. Kinabukasan, gumawa ng isang desisyon si Lucas. Habang nagkakape si Don Eduardo sa kanyang opisina, dahan-dahang pumasok si Lucas. May dala siyang isang tasa. Hindi kape. Mainit na tsokolate ang paborito niya. Inilapag niya ito sa mesa ng kanyang lolo. Lolo, mahinang sabi ni Lucas. Tumingin sa kanya si Don Eduardo. Ang mga mata ay pagod at malungkot. Lucas, may kailangan ka ba? Hindi sumagot si Lucas. Sa halip, kinuha niya ang picture frame na tinitingnan ng kanyang lolo kagabi. Iniharap niya ito sa liwanag. Isang lumang litrato. Isang batang Don Eduardo, masaya ang nangiti. Karga-karga ang isang batang lalaki sa kanyang balikat. Sa likod nila, isang nakangiting Isabela. Ang batang lalaki, ang kanyang ama. Sila ay nasa isang parke, kumakain ng ice cream. Mukha silang masaya. Mukha silang isang pamilya. Naalala ko po itong litratong ito. Bulong ni Lucas, hinahaplos ang salamin. Ikinuwento po ito sa akin ni Mama. Sabi niya, kayo daw po ang nagturo kay Papa kung paano magpalipad ng saranggola. Tumingin si Lucas sa kanyang lolo. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Lolo, hindi niyo po kailangang palitan si Papa. Natigilan si Don Eduardo. Ang mga salitang yon ay tumama sa pinakasentro ng kanyang kinatatakutan. Nagpatuloy si Lucas. Kasi po, hindi naman po namin siya kinalimutan. Palagi po siyang nandito. Sabi niya, itinuturo ang kanyang dibdib. Pero wala na po siya at nalulungkot po kami. Huminga siya ng malalim. Kailangan po namin ng lolo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Don Eduardo. Hindi po namin kailangan ng bagong papa, sabi ni Lucas. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Kailangan lang po namin kayo. Ang pader na itinayo ni Don Eduardo sa paligid ng kanyang puso sa loob ng ilang araw ay biglang gumuho. Ang lahat ng takot, lahat ng pagdududa ay tinangay ng simpleng katotohanan mula sa kanyang apo. Kasabay nito, isang maliit na boses ang narinig nila mula sa pintuan. Lolo? Nakatayo doon si Maya. Yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Ito ang unang pagkakataon na kusang loob siyang nagsalita sa matanda. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Umakyat siya sa kandungan ng kanyang lolo. Isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito at niyakap ito ng mahigpit. Lolo, ulit niya. Ang boses ay bahagyang nabubulol. I love you. Sa mga salitang iyon, ang huling piraso ng yelo sa puso ni Don Eduardo Montenegro ay tuluyan ng natunaw. Hindi na niya napigilan. Niyakap niya ng mahigpit ang dalawang bata. Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok ng mga ito at doon humagulhol. Hindi iyak ng kalungkutan o pagsisisi, kundi iyak ng kaluwagan. Iyak ng isang taong matagal nang naliligaw at sa wakas ay nakauwi na. Naiyak na rin si Lucas, ngunit sa pagkakataong ito,
Ang mga luha niya ay mainit at puno ng saya. Sa loob ng malaking opisina na dati puno ng kalungkutan at pag-iisa, 3 henerasyon ng pamilyang Montenegro ang magkayakap, isang lolo at ang kanyang 2 apo. Ang kanilang mga puso na minsay sinira ng kasinungalingan at pinaghiwalay ng takot ay muling binubuo. Hindi ng pera, hindi ng kapangyarihan, kundi ng simpleng pagtanggap, ng dalisay na pagpapatawad, at ng walang katumbas na pagmamahal. Ang mga sugat ay nagsisimula ng maghilom. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malungkot at tahimik na mansyon ng mga Montenegro ay napuno ng buhay at halakhak. Ang mga pasilyo na dati pinamamahayan ng mga anino ng nakaraan ay ngayon nilalaruan ng 2 bata. Si Ricardo Montenegro ay nahatulan ng mahabang pagkakakulong para sa mga kasong estafa, perjury, at falsification of public documents. Ang kanyang pangalan ay unti-unti nang nalimot sa mansyon tulad ng isang masamang panaginip na sa wakas ay natapos na. Isang umaga, ipinatawag ni Don Eduardo ang kanyang mga apo sa opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa halip ng mga papeles, ay nakalagay ang isang pamilyar na bagay, ang gintong relo ni Ricardo, ang reyong naging simula ng lahat ng kanilang pagsubok. "Ano pong gagawin natin dyan, Lolo?" tanong ni Lucas. Ngumiti si Don Eduardo. "Itatama natin ang isang pagkakamali." Kinahapunan, ipinagbili ni Don Eduardo ang relo. Ang halaga nito ay sapat na para makabili ng isang bagong kotse, ngunit hindi iyon ang kanyang plano. Ang buong halagang pinagbentahan ay ginamit niyang panimula para itatag ang The Isabella Foundation, isang charity organization na nakatuon sa pagtulong sa mga batang ulila at kapuspalad, mga batang tulad ni Lucas at Maya noon. Ang kasamaang idinulot ng relong iyon ay binago niya at ginawang isang binhi ng kabutihan. Hindi na siya ang malamig at malayong bilyonaryo na kilala ng mundo. Sa halip, sa tulong ng kanyang mga apo, natutunan niyang muling buksan ang kanyang puso. Isang Sabado ng hapon, ang amoy ng bagong lutong tinapay ay bumalot sa buong kusina. Hindi ito gawa ng kanilang chef. Ito ay gawa ng 3 Montenegro. Si Don Eduardo, na nakasuot ng isang nakakatawang apron, ay hirap na hirap sa pagmamasa ng harina. Si Maya ay tuwang-tuwa sa paglalagay ng sprinkles sa ibabaw ng mga cookie. At si Lucas, na ngayon ay mas madalas nang nakangiti, ang siyang tagabasa ng recipe. "Lolo," sabi dito, "kailangan pa ng isang itlog," sabi ni Lucas. Pinipigilan ang tawa habang pinapanood ang kanyang lolong puno ng harina ang mukha. "Isa pang itlog?" reklamo ni Don Eduardo. "Sigurado ka bang tinapay ang ginagawa natin at hindi isang higanteng omelette?" Nagtawanan silang 3. Sa gitna ng kanilang munting gulo, naramdaman ni Don Eduardo ang isang kaligayahan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa mundo. Isang simpleng kaligayahan, isang totoong kaligayahan. Pagkatapos nilang mag-bake, lumabas sila sa malawak na hardin. May dalang isang malaking saranggola si Don Eduardo. Isang saranggola na hugis agila, katulad ng paborito ng ama ni Lucas. "Handa ka na ba?" tanong ni Don Eduardo kay Lucas. Tumango ang bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Sila ay tumakbo sa damuhan, pinakawala ng pisi, at pinanood ang saranggola na unti-unting umakyat, sinasayaw ng hangin. Lumipad ito nang lumipad, pataas ng pataas, hanggang sa ito ay naging isang maliit na tuldok na lang sa asul na kalangitan. Nakatayo si Don Eduardo sa pagitan ng kanyang 2 apo. Si Lucas ay hindi na isang batang pilit na tumatayo bilang isang matanda. Siya ay isang bata na muling natutong maglaro. Si Maya ay hindi na isang masakiting bata na laging takot. Siya ay isang masayang prinsesa sa kanyang sariling kaharian. At si Don Eduardo, siya ay hindi na isang hari na nag-iisa sa kanyang palasyo. Siya ay isang lolo. Tumingala siya sa langit, pinanood ang saranggola, at ngumiti.
Isang ngiting payapa at puno ng pasasalamat. Ang hangin ay marahang humihip sa kanyang mukha na tila isang haplos. At sa katahimikan ng kanyang puso, bumulong siya sa kalangitan para sa anak na alam niyang palaging nagbabantay. Salamat, Isabela. Umuwi na sila.